Mahal mo, oo, pero ang tanong, magiging mabuting magulang ba 'yan ng mga Mm. anak ko? Eh, kung hindi, selfish mo naman kung iisipin mo pa yung sarili mo. Hmm, Tapos ang magiging magulang nila, magiging tatay nila, magiging nanay nila ganyang klase. baby, Maybe. may tanong ulit ako. Hmm, Tama bang balikan ang ex? may balak ka bang balikan? Hindi. Para sa'kin, hindi. Hindi? Kasi kasi ganito, um, unang-una hindi na naman ako papayag na maghiwalay kami kung wala namang mabigat na reason. Kung talagang may pag-asa Hmm, pa at bakit ka magiging ex. So, basically hindi kita babalikan kasi hindi naman tayo maghihiwalay, mm. 'di ba? Pero yun nga sa akin. Pero sa ano, sa mga ibang bagay like ano ba yung reason ba't naghiwalay, 'di ba? Eh, kung mga ano, yung mga bagay na, um, para sa'yo bilang tao, bilang babae, ganyan, eh, pinapahalagahan mo yung bagay na yun tapos violate niya or kunyari nag-ano, ayaw mo na nagloloko, ayaw mo ng nagche-cheat, ganyan. Eh, kung nag-cheat yung lalaki, eh, di vina-value mo yung values mo na yun na ayaw mo na nagche-cheat kasi ano, eh, hindi lang basta cheating yun, eh, it's deeper, eh, 'di ba? Mm, Apektado rin yung ano mo, mm, yung, um, utak mo sa part na yun parang hindi ka na at peace, yung parang feeling mo laging magloloko na. oo. Is it worth it to stay in the relationship pagka gano'n, 'di ba? Hindi na. Hindi. So ano, kung kapagka gano'n, so naghiwalay man kayo dahil sa ganyan, cheating ta's naisip mo parang feeling mo, eh, like mahal mo pa ba, ganyan. Mahal mo pa pero it's time to ano, it's time to move on. Kasi kung lagi at babalik ka rin naman sa sitwasyon na Mm, na aligaga ka, tamang-hinala ka palagi, 'wag na lang, it's not worth it. mm, Same thing din dun sa kanya. Kumbaga hindi mo siya dun sa taong nag-cheat, hindi mo siya kung bina-value rin niya yung relationship somehow, mm, like na-realize niya na, "Okey, mali ako," ganyan. Kumbaga bigyan mo na rin siya ng ano, bigyan mo na rin siya ng, time sa sarili niya na magmuni? mag-ano, para ma-check yung sarili niya. Na since ano, like ayan siyempre mahal ka ganyan, pero nag-cheat siya, ganyan. Kumbaga bigyan mo siya ng reason din para evaluate yung sarili niya, na it's not something good at ito yung, consequence ng ginagawa mo. So, give him a chance to be a better person na but giving a chance doesn't mean magkikapagbalikan, Oo. 'di ba? So, technically kapagka gano'n, somehow kasi may mindset kasi na ano, eh, na ganyan. Kunwari ganito, nag-cheat, naghiwalay, Mm, tapos, um, makikipagbalikan. mm, So, ang setup parang wala pang masyadong realization yung nag-cheat about sa sarili niya. Hindi pa niya na nate-take or nare-realize yung full consequence ng ginawa niya na gano'n, ganyan. Pero at the same time ikaw na na pinag-cheat-an, um, lagi ka ng tamang-hinala. Nag-o-overthink ka na, nag-a-anxiety ka na, ganyan. So, ta's magbabalikan kayo,
eh, di babalik ka rin sa state na gano'n na Mm. bigyan mo yung chance kapagka gano'n, parang at the same times yung nag-cheat hindi mo na siya binigyan ng time na maramdaman yung consequence ng ginawa niya, Mm. maranasan yung consequence ng ginawa niya. So, there's no kapagka gano'n walang change, Mm. walang change. And kung magbabalikan man kayo, somehow depende pa rin 'to, kasi may mga tao na na-realize na yung pagkakamali ta's magbabago. Pero meron din naman na 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 kapag pinatawad, 'di ba? Pinatawad, magbabago. Pero meron din naman kasing mga tao na kapagka, um, let's say nagkamali sila, tapos parang pinatawad sila, parang nagkakaroon yung mindset nila parang nagkakaroon lang sila ng, "Ay, papatawarin na ako nito ulit." Oo nga. Nawawalan na siya ng respeto sa'yo bilang tao. May mga gano'n, hindi ko sinasabing lahat, pero may mga gano'n. So, it's up to that naman. Pero kung ikaw naman as bina-value mo yung isang bagay na yun, at the same time, parang may peace of mind ka, hindi na worth it, Mm. 'di ba? Know your value. Know your value as a woman, know your value as a person, as a man, if you've been cheated on. Kumbaga ano, um, mag-move on na lang talaga kahit talagang mahirap, kung talagang may feelings pa kayo sa isa't isa. Pero alam niyong kapagka nagbalikan kayo, hindi na nga worth it. Kasi may both negative effects na kayo sa isa't isa, eh. Kung Mm. vina-value mo yung honesty, loyalty, parang wala na rin yun kapagka ano, kapagka kumbaga walang walang specific time din na na kumbaga naranasan niya yung consequence ng ginawa niya. Kumbaga walang time frame masyado. So, parang ang mangyayari lang dun, mawawalan na kayo ng respeto sa isa't isa. Ito, mawawalan ka na kung sino man like ako kunwari nag-cheat ako, mawawalan ka na ng respeto sa'kin dahil nag-cheat ako sa'yo, Mm. 'di ba? At the same time, mawawalan din ako ng respeto sa'yo dahil pinatawad mo ko agad-agad dahil nagkaroon ako ng kasalanan, 'di ba? Like nagkamali ako sa'yo. Mm. Somehow gano'n na yung mangyayari. Tas So, cycle na lang. cycle na lang yon hanggang sa lalala ng lalala, Oo. like more parang mag-a-add-ons na lang yan kapagka, sa other matters naman sa relationship. Mm. So yun, kung ano naman like ano, ano ba yung reason ng ano, nasa gravity naman ano, na bigat naman ng ano, nasa bigat naman ng values na 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 na-violate. Depende dun kung papatawarin mo ba yung isang tao. Pero that doesn't mean palagi na papatawarin mo ay gonna get back together, hindi na. Mm. Kumbaga may lesson ka na na nakuha, keep it to yourself and move on. May ano, may lessons ako na nakuha dahil sa maling ginawa ko, ibaon ko na 'yan hanggang sa susunod kong magiging karelasyon. Oo, Into gano'n me na 'no. into me being a good person na. Sa ibang relationship mo na lang itama. Bawiin, tama. Oo, 'wag na dun sa taong nasaktan mo kung cheating man yung naging ano, naging reason ng breakup. Mismo. Mm. Kasi ako din 'pag gano'n, para sa'kin hindi na rin tama balikan ng ex. Kasi 'di ba, kilala mo ako baby na hindi ako sumusuko kaagad-agad. Kaya kapag sumuko ako, yun na yun, end na yun. Mm, Parang ang hirap kasi nun na parang once na nag-decide ka kasi panindigan mo na, eh. Kaya hmm, kapag gaya sa'tin 'di ba 'pag nagkaaway tayo, ganyan, hindi 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 dumadating dun sa time na talagang maghihiwalay tayo kasi mas gusto natin siya i-fix ng mm. i-fix paulit-ulit kahit na ano, Kahit hindi ako nagsasalita. gano'n, 'di ba? 'Di ba? Isa pa Parang 'yan, yung mga ganyang klaseng yun nga, yung pag-uugali kong ganyan, kung ano,
something to ano, Mm. something to change naman sa sarili ko para maging maayos yung relationship. Kasi kung naniniwala naman kayo na kayo talaga para sa isa't isa, bakit yung magiging solusyon niyo dun sa problema yung paghihiwalay, 'di ba? Yung parang advice nun ni kasosyong Arvin sa negosyo, Hmm, kapag kung isusuko mo na or hindi pa, hmm. kung ang lagi mo nang naiisip paano maghihiwalay, ma-e-end na yung relationship, ay Well, yung negosyo, paano na isuko yung negosyo, itigil mo na yan. Kasi dapat ang nagiging focus mo, paano mo pa mapapalago yung negosyo, eh. So, same sa relationship, kung laging naiisip mo na makipaghiwalay, hindi yung ma-fix yung relationship, eh di hiwalay na at kapag naghiwalay tapos na, 'di ba, move parang sa on. pagtawid ng ano, ng sasakyan, 'pag nag-alangan ka, itigil mo na, Mm, 'di ba? Sa pagtawid, sa pag-ano, 'di ba, sa oo. 'pag nagmomotor. Mm. Kapag may nag-aalangan ka Oo, pa, 'wag 'wag mo na na kasi ituloy. maraming puwedeng mangyari, eh. Oo, Hindi naman puwedeng tumigil yung iba para sa'yo, hintayin ka ba niyan, 'di ba? mismo. Ayun, 'pag nag-decide ka na, yun na yun, Hmm, 'di na atras abante. tama. Kumbaga ano, Parang baunin na lang ng bawat isa yung lesson. mm. Yun nga 'no, ang galing pala, ang galing kapag ano, na-practice ka mag-decide ng mag-decide. Sa Mm, relationship, sa mm, negosyo, mm. kasi maggo-grow ka kahit na kunwari, naisip mo mali pala yung desisyon mo na ganito, mag maggo-grow ka naman, basta pinanindigan mo yung desisyon mo, gano'n. Mismo. Kasi kumbaga, um, lahat naman may ano, eh, may hirap, may Mm, hardship, eh, lalo niyan kung mag-aasawahan, relasyon, eh, lumaki kayo sa ibang environment ng pamilya. Iba yung pagpapalaki sa'yo, iba yung mm, pagpapalaki sa akin. Pero siyempre, mapag-uusapan naman, kaya nga kailangan yung pag-uusap talaga. Eh, di ano, mag-adjust sa mga bagay na kailangang baguhin sa sarili, 'yan ganyan. Kaya kung ano, kung sakali man, depende na kasi 'yan kung babalikan mo ba yung ex mo, depende sa bigat. Kung vina-value mm, mo pa kung vina-value mo ba kung gaano mo vina-value yung bagay na oo, violate niya. Eh, sa akin gan'to, intense ako dati talaga total sa pangarap. Tapos meron akong, girlfriend nun na as if wala siyang pangarap talaga. Yung gusto niya lang yung maglibang, kain dito, kain diyan, mm, yung manood lang ng ano, manood ng Netflix, ta's walang ano, ta's matutulog na lang, ta's wala masyadong usap tungkol sa buhay, yung gano'n. Kumbaga, gets gets ko naman na ano, somehow, bata pa, mga bata pa kami nun. Pero ako kasi yung time na yun parang ano na ako, eh, yung may pangarap na ako, like gusto kong magnegosyo, gusto kong, may mabago sa buhay ko. At the same time kasi yun nga yung naranasan ko, eh, kumbaga na-feel ko sa kanya na since wala nga siyang pangarap para sa akin na ano, na hindi kami same ng pangarap, gano'n na lang, para safe, mm, 'di ba, para safe. Hindi kami same ng pangarap na ano, kumbaga hindi ko kayang isuko yung pangarap ko para sa kung ano man yung gusto niya sa buhay. mm, Kaya ayun, nakipag-break ako, eh, hmm, like wala. So, hindi ko nakikita na ano, na magiging maayos siyang, ah, magulang or nanay ng magiging anak ko someday, ganyan. Kaya ayoko rin. mm. Eh, di hindi ka naniniwala baby sa ano, yung sabi nila din, love is sweeter the second time around.
Sweeter, Oo, aligaga on the second time around. hmm. Sa iba puwede, Sa iba puwede, yun nga. oo, Yun depende kasi pa rin based sa ngayon sa ano. experience natin, eh. Oo, Mm, kasi kung ano rin naman, gaya niyan, ako niloko, gano'n din naman gagawin, oo. nakikipaghiwalay na rin naman, wala rin namang sense. Sa'kin din naman nun ano, on and off, 'di ba? Parang ang nangyari, okey nagkabalikan kayo ulit, tapos nangyari nagkahiwalay ulit, tapos hanggang sa naging no label na lang, tapos parang Hindi mo ba naisip na secret kung ano yung pattern mo, ah, niyo, eh, pattern din ng kinagisnan mong relasyon? sa family, mm, ganun nga, 'di ba? 'Di ba? Tama, Since yung nakikita mo, na-observe mo, mag-hold on, patawad, oo. Oo balikan, nga 'no, ah, naimpluwensyahan, mismo. Ako naman kaya baliktad, hmm, ayoko mag-settle sa ayoko. Kasi hindi into bettering, kumbaga, mm. yung relationship. Bale yung sa'kin yung nagpabago naman din yun since ano, na ikaw naman na yung nakilala ko, kaya rin ako nagka-courage iwan yung relationship na yun, kasi na-share mo na rin sa'kin yung gospel. Lahat talaga bumabalik sa gospel, 'di ba baby? Mismo. Kaya nare-realize ko na yung mga mali na yun, 'di ba, sa relationship na yun, nako-compare ko sa kung anong meron tayo, na hindi pala talaga gano'n. Parang nagduda na tuloy ako kung pagmamahal ba talaga yun o hindi. Kasi parang kung gano'n, eto yung nararamdaman ko yung totoo sa atin, so ibig sabihin hindi na yun pagmamahal. Somehow ano, Pagmamahal kumbaga lang siya sa mindset ko na yun dati, pero sa ngayon na mindset ko hindi na, gano'n. isa rin yan sa'kin. Somehow ano, papunta na rin ako yung sa nangyari sa'kin na ano, na later on nalaman ko na hindi pala kami parehas ng values, hanggang sa, nag-o-overthink na ako, kung Mm, niloloko ba ako, mm, yung gano'n. So, walang peace talaga, naging toxic na, kaya maganda na rin na ano, kumbaga baunin na lang yung mga aral at dalhin sa susunod na relasyon. mm. So ayun baby, anong maa-advice mo kung merong nanonood na gustong balikan yung ex nila? Gusto mong balikan, check mo kung ano yung values na nagma-matter sa'yo bilang tao. Kung tungkol ba yan sa pangarap, tungkol ba yan sa, buhay na gusto mo in the future, anong klaseng magulang ng mga anak mo yung gusto mong, maging magulang nila, Mm, 'di ba? Kasi basically, yung pagiging ano, eh, like pakikipagrelasyon, gawin mo yun, ito magandang ganito, magiging magandang magulang, magiging mabuting magulang ba 'to sa mga anak ko? hmm, Hindi mo na 'to ginagawa para sa sarili mo. Mahal mo, oo, pero ang tanong, magiging mabuting magulang ba 'yan ng mga mm, anak ko? Eh, kung hindi, selfish mo naman kung iisipin mo pa yung sarili mo. hmm, Tapos ang magiging magulang nila, magiging tatay nila, magiging nanay nila ganyang klase. Kasi ang basically ang ano, ang bale ko kaya rin naman natin 'tong ginagawa, siyempre to share our experiences and learnings na makakapagpabuti for the next generation. So, mm, basically gano'n din 'yon, 'di ba? Ang tanong, magiging mabuting tao ba 'yan, magiging mabuting magulang ba 'yan sa magiging anak niyo? Kasi siyempre di ka naman magrerelasyon kung ano, relasyon ka lang tapos hindi hindi pala papuntang hindi pala family. family ang goal, ano 'yun? Oo, So 'yun dapat, 'di ba?
And check yourself as well, kung ikaw ba sa tingin mo, magiging mabuting magulang ka na sa mga anak mo. So, check yourself. Kung sa tingin mo naman, eh, hindi ka pa naman ano, mature enough, eh, di take time. Take time na ano, take time na ano, na ayusin ang sarili ng mag-isa, ng walang walang karelasyon. Tapos kung sakali man, kung dumating yon, kung makikipagbalikan ka man dun at sa tingin mo okey ka na at okey siya, eh, di go. Eh, kung okey ka tapos hindi pa rin siya, eh, di it's for you to ano, it's for you to check other people. Not to totally check other people, but alam mo yun, yung may makikilala ka along the way na mas better, mas Better. na mas magiging yun nga, magiging mabuting asawa unang-una at magiging magulang ng anak niyo At mangyayari lang yun 'pag nagpakatotoo ka sa sarili mo, 'di at ba? guided kayo ng Diyos, Yes, tama. 'di ba? Yes, kasi gusto natin na kaya bakit ba natin 'to ginagawa, baby, kasi gusto natin na since parehas tayong galing sa hindi maayos na pamilya, kami broken family, tapos kayo, 'di ba, Sa'kin hindi siya kasi masaya na hindi masayang pamilya, pamilya, like kumbaga lumaki ako sa pamilyang may malungkot. stepfather ako na na ano, na minamaltrato ako. So, walang guidance. Mm, So, ako naglulong ako ng someone na who's a father figure na maayos. So, hindi ko naranasan 'yun. Though meron din namang merong mga tao na since tumira ako sa mga ano, mga kamag-anak, so may mga tito ako na maayos din naman ang mindset. But iba pa rin siyempre 'pag yung ano, yung tatay mo kasi yung dad ko is ano, namatay na ng mga 8 months old pa lang ako. So, ang kinagisnan ko ay yung stepfather ko, pero mm, hindi siya maayos. So, pambawi na lang since we have this kind of awareness. mm. So, yun yung goal namin na sana ma-share namin na na yung mission na sana ang mga susunod na henerasyon ng mga kabataan ay may magulang na maayos. Yes, Yun, kasi yun ang magbabago ng Pilipinas. amen. Mm. Kasi yun nga, 'di ba, daming mga issue ngayon, problema ng Pilipinas. Bakit sila nagkagano'n, ba't nila nagagawa yung mga yun, 'di ba? Basically nasa Sa ano, sa root pa rin possible yung ano bang estado ng family nila, hindi yung financially, eh. Napalaki ba sila ng maayos? Pinalaki ba sila maayos ng ba pagmamahal? At sentro ba talaga si daddy dun sa family nila, 'di ba? mismo. Ayun, So, yun lang, baby. Wala na akong tanong, wala ng tanong? wala na. Okey. Kayo, may tanong ba kayo? Tanong niyo diyan, comment comment lang and Okey, subscribe guys. Thank you. ba-bye. Bye-bye.